programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Habang komportable na ang may hawak ng dalawang lucky house sa loob ng bahay ni Kuya, patuloy ang hamon ng White Room para sa ibang housemates. Dadalhin ko kayo sa isang lugar kung saan haharap pa rin kayo sa iba't ibang pagsubok. At sa dulo ng 24-hour White Room task ni Baninay, Tinatapos ko na ang buhay mo sa White Room. kaganda! Paano pa nga ba mapapatunayan ni Cora, Baninay, Jerome at Will na sila ang karapat-dapat magmay-ari ng third lucky house? Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Patuloy si Cora at Jerome sa pagsungkit ng 7 lucky coins para sa kanilang reward na higaan. Maya-maya pa ay nakuha nila ang kanilang reward. May kama na ako. Samantala, komportableng nagkwekwentuhan ang nagmamay-ari ng 2 lucky houses sa loob ng bahay. What is your biggest weakness? I'm not naturally competitive. So my biggest weakness is love. Oy! Not a good thing. I don't think. I hate it. I don't know. It just happens when that person comes along. Yeah. Can't help it. Oy! I don't know why. I hate it. Kung masaya ang kwentuhan ni Aura at Tanner, si Will naman kausap ang sarili sa White Room. Do something new every day you have not done before. These 3, ginagawa ko ngayon. At sa pagtatapos ng kanyang 24-hour White Room tasks, pinag-blindfold si Will ni Kuya. Tanggalin ng blindfold. Will, welcome back sa confession room. Thank you. It's good to get out of that white space room thing. Kamusta ka? Hindi ko alam. Pakiramdam ko parang nababaliw ako. Nasa isang puti na kwarto na walang magawa. Kailangan ko lang paalala sa sarili ko na yung mga values ko, if there's one thing na natuto ko dito sa bahay na to is stay true to yourself. And one of those things is never ako sumusuko. Marami na akong na-invest dito sa karanasan, sa lahat, to just give up in the end. Alam ko, hindi naging madali ang buhay sa loob ng White Room. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi kita nilagay doon upang parusahan. Nilagay kita doon para subukan ang pagkatao mo. Gusto ko kasing malaman kung hihinto ka o magpapatuloy sa laban. Gusto kong malaman mo, Will, na tinatapos ko na ang buhay mo sa loob ng White Room. Labis akong natutuwa. Bagamat pinanghinan
Panghinaan ka ng loob, hindi ka sumuko. At isa yan sa mga katangian ng housemate ko. Dahil dyan, muli kong bubuksan ang pintuan ng bahay ko para sa'yo. It's over. Ang naiwan sa kanya-kanyang white room na sina Jerome at Cora, sinimula na ang task para sa kanilang kakaining kamote. W for winner. Yes. Ang saya. S-W-E-R-T. 2 E's and an R. And I will have some kamote for dinner. Habang abala sina Cora at Jerome sa kanilang task, si Will dinala na ni Kuya sa lugar kung nasan si Baninay. Surprise! Hi! We made it. You made it. Kamote! Nasaan na yung that bad best? Wala na, may atla ko. What is life? Oh my God. Sa white room, halos patapos na rin sina Cora at Jerome sa kanilang bigas task. Yun. Isa na lang. Swerte! Ang saya! Yun. Swerte. Matapos makuha ang kamote na reward, agad ibinigay ni Kuya ang 24-hour white room task ni Cora at Jerome. 4 na reward ang maaring makuha depende sa white room task na matatapos nila. Ang unang reward ay isang bagay na mapaglilibangan kapag nagawa ang karayom task. Ang second reward ay 1 slice ng cake o ice cream kapag nagawa ang bottle flip task. Ang third reward naman ay pasta at steak kapag nagawa ang pawis at luha task. At fourth reward naman ang shower time at pagpapalit ng damit kapag nagawa ang Tower of Cards task. Pinili ni Cora unahin ang pag-flip ng bote ng 5 beses para sa isang slice ng cake. Oh. Samantala, pinili ni Jerome ang punuin ng luha at pawis ang 2 baso para sa reward na pasta at steak. Nakalaya na nga sa white room si Will pero patuloy pa rin ang hamon na ito kina Cora at Jerome. Good evening, Team Kapamilya! Sari-saring reaksyon at emosyon nga ang natutunghayan natin mula sa mga housemates na nararanasan yung tindi ng white room tasks. At parte ng kanilang hamon ay hindi nga nila alam na matatapos din ang pananatili nila dito makalipas ang 24 hours sa pagbigay ng white room tasks. Sa ganitong paraan, mas makikita ng ating Lucky 17 housemates ang karakter, ang pasensya at determinasyon nila para malaman kung sino ang pinakakarapat-dapat makakuha ng ikatlong Lucky House. Ang tanong, sino nga ba kina Cora, Baninay, Jerome at Will ang papasahan ng swerte ng teens? Malalaman natin ang kasagutan dyan bukas. Samantala, ano pa nga bang naghihintay na task sa mga sinusubok na housemates? Narito ang kwento. 5 oras matapos magsimula ang 24-hour task sa White Room, wala pa rin natatapos na task sina Cora at Jerome.
go. At kahit anong papawis ni Jerome, tila hindi nadadagdagan ang kanyang baso. What if they give me challenges where I need my bodily fluids and my strength? The crying I can do, but the sweating. Si Cora napagdesisyonan na magpalit na muna sa Tower of Cards task. Gamit lamang ang mga baraha. Kailangan mong gumawa ng isang Tower of Cards na may taas na 5 feet. Pagdating ng madaling araw, si Jerome nagpalit na rin ng task dahil sa hindi na pinapawisan. Dahil wala pa rin matapos na task, sinubukan rin ni Cora ang karayom task. Samantala, sina Will at Baninay masayang nagkwekwentuhan sa isang parte ng bahay ni Kuya. Alam mo, sinong pinaka-na-miss mo nung mag-isa ka doon? Yung totoo, dali na! Sasabihin ko sa'yo yung dami! Dali na! Sinong pinaka-na-miss mo? Dali na! Na-surprise na na-miss ko yung mga ibang housemates. Yan. Ah, may pagpindot ka pa yung totoo! Oo, no, yun. Pabebe ka pa sa akin ni parang may boyfriend sa labas, wala ka namang girlfriend sa labas. Samantala si Cora natapos na ang karayom task. At nang makuha ni Cora ang kanyang reward, Entertainment. pagkatapos ng 24-hour tasks ni Cora, pinag-blindfold na siya ni Kuya. Hello, Kuya! Kamusta ka, Cora? I missed you. I'm good. Mabuti lang po. Malaki ang ngiti sa mukha mo. Yeah, I'm happy. Masaya ako na hindi pa ako baliw. Nandito ako sa confession room mo. Akala ko never ako makakabalik dito. Okay lang. Kaya naman. Masaya. It could be a lot worse, Kuya. Kasi I could be sa labas, na umuulan, na walang kama, walang kamote, walang arinola. It could be worse, Kuya. So para sa akin, okay pa naman. Gusto kong malaman mo na inilagay kita sa White Room hindi para parusahan, kundi para subukan ang iyong determinasyon at ang iyong pagkatao. I understand po. Pinatunayan mo ang kagustuhan mo na makamit ang iyong mga pangarap. Nanindigan ka at hindi ka sumuko. At dahil hinarap mo ang buhay sa loob ng White Room ng buong tapang, gusto kong malaman mo, Cora, na tinatapos ko na ang buhay mo sa White Room. Oh, thank you. That's wonderful. Muli kong bubuksan ang aking bahay para sa iyo. Thank you. Ang saya. Ang saya-saya. That's wonderful, wonderful news. Salamat po. Susunod, Nag-uusapan niyo ako, ha?
Ha? Hard the cake. Yes! Ilang sandali pa at nakuha na ni Jerome ang reward na cake. Lasang tagumpay. Sarap. Paglipat ni Cora sa kwarto kung nasan sina Will at Baninay, Nag-uusapan niyo ako, ha? Ha? Ate! Yo, you have a yellow prisoner's outfit? Yeah, they took us too. Wow, what a fancy house! makalipas ang 1 oras matapos ang 24-hour task ni Jerome, mangiyak-ngiyak siyang dinala sa confession room. Welcome back sa confession room, Jerome. Buhay mo sa White Room. Salamat, kuya. Hey! My God! Congrats! You made it! It's over. It's over. Well, Over, bro. Iyak lang ko ng ink. Bro, iyak din ako. Like, I love it. I love it. I have no love handle. grabe. Nang magkasama-sama, kanya-kanya namang kwento ang apat sa kanilang hinarap na hamon. Naiyak ako nung nakakuha ko ng cake. Ako, oh my God, nagawa ko. Hindi ko talaga narinig ko magawa. kayong pareho and I was like, I need to get this. Kaya alam mo sinasabi ko pa. Gusto ko nang umuwi. Uuwi na ako. Uuwi na ako. Inisip mo mag-ring ng bell? Talaga? Nandun na ako, be. Inisip mo mag-ano? Uwi na ako! Uwi na ako! Hindi ako uwi! Uwi na ako! That's so you. That's so Banina. Samantala sina Aura at Tanner, ipinatawag naman ni Kuya. Tanner, Aura, magandang araw sa inyo. Hi, Kuya. Kaya ako kayo pinatawag dito dahil sa isang mahalagang anunsyo. Oh, Tingnan niyo yung nandyan sa loob ng lalagyan. Housemates, para sa linggong ito ay hahamunin ko ang inyong pagiging malikhain at diskarte sa pagsunod sa isang pattern. Para sa weekly task ni na Aura at Tanner, gamit ang mga pako at sinulid, isang pattern ang kailangan lang gayahin para makabuo ng isang espesyal na artwork na may mga mahalagang simbolo sa bahay ni Kuya. Paglabas ng confession room, agad na sinimula ng dalawa ang kanilang task. Okay. This looks dope. Hello? It's a challenging symbol. May house, may stars, and may sun, which is yung buong Lucky Season 7. Test of, ano siya, creativity and yung strategy sa pag-follow ng pattern. Ako kuya, nung simula, sobrang nga ako magmartilyo. First time ko din yata maggamit ng martilyo.
titignan ko si Tanner, ba't ang bilis niya? Tsuk, ganun lang, tapos tsaka mo lalakasan. Habang abala na sa task, sina Aura at Tanner, sunod na ipinatawag ni Kuya ang 4 na nasa eviction room para naman sa kanilang magiging group task. Mula rito, dali niyo yung kahon pati yung sulat doon sa kwarto niya. Pagdating niyo sa kwarto niyo, maaari niyo nang basahin yung sulat. Housemates, gamit ang mga baraha na nasa harapan ninyo, magtayo ng isang house of cards na kasing taas ng pinakamatangkad sa inyo. Meron lamang kayong 7 hours para matapos ang task na ito. Will? You're 9. Let's do it. Oh, as you. Oh God, it's going. Walang sinabi. Huh? Posible ito na napatay na. Hindi lang 5 feet. Ano kaya yun? Mataas. Imposible talaga siyang tumayo. Sa kanilang group task na pagbuo ng tore ng baraha, hindi alam ng 4 na housemates na mapapanood ng teen housemates ang magiging diskarte ng bawat isa sa kanila sa pagharap sa task na ito. At ito ang isa sa magiging basehan nila kung sino nga ba ang dapat mapasahan ng swerte at muling makakapasok sa loob ng bahay. Ang tanong, sino nga kaya ang mas magpapakita ng determinasyon sa task na ito kahit na tila imposible ang task at wala itong kapalit. Sa pagsisimula ng oras, isa-isa munang sumubok ang housemates kung paano bubuuin ang tore ng baraha. We're trying to figure out kung ano yung tamang paraan. Parang kanya-kanya na lang hanggang, I guess, malaman namin yung totoong paraan and then pwede kami magsanib puwersa sa isang tore. Kasing laki ni Will, ang taas niyan. House of cards. Ay, shoot. That was the best. Kahanap lang kami ng paraan para hindi siya matumba. Dude, this is hard. Susunod, mapagtagumpayan kaya ng housemates ang kani-kanilang mga task. No, no, no! Alright, fine. I'll start over here. So far today, natapos na namin yung pagpukpok ng mga nails para mabuo yung pattern. We've got the sun's first layer down. Pero sobrang tagal gawin, as in hard work, kuya. Kailangan as much as possible, wala nang white na matitira sa background. Very tedious. Need to figure out different patterns, I guess, to make all the gaps get filled in. Yeah, it's solid. Grady. They're hard to make. Solid. Sobrang hirap. Ang tutok sa task na si Tanner, naalala naman ni Will habang nahihirapan sa kanilang ginagawang tore. Do you think Tanner would be like, know how to do something like this? No. This is out of his. Don't worry about Tanner. Lagi ka naman isip si Tanner. Nakakaloko. Daig mo pa ako eh. Magaling siya mag-build. Kapag hindi natin to nagawa, ang mangyayari. Kaya, Mahirap talaga makagawa. I tried to think. I can't think of anything different.
hanggang ngayon, hindi po namin ma-figure out kung paano po siya sisimulan. See? Konting galaw lang, matutuwa. Oo nga, it's too fragile, di ba? Sa tuwing gagawa po kami ng base, talagang hindi po namin malaman kung paano po siya sisimulan. And ang kadalasan, tumutumba siya agad-agad, kuya. Hala, see? Ganyan no. Mahirap po yung stability ng mga other layers kasi medyo madulas lang yung cards kapag pinapatungan ng ibang cards. Kahanap lang kami ng paraan para hindi siya matumba. Hirap naman. Besh, paano Besh? May makagawa kaya nito, Besh? You got nothing? Napakahirap talaga. There must be a way. Napakahirap. There must be a way. Sobrang hirap, Big Brother. Hindi namin alam kung paano. Makagano naman. Tulungan kita. Tapos, parang alternate. Try lang ulit. Ako tayo. No! Siguro nakaubos kami ng 3 o 4 na oras para dun lamang. Iba't ibang ideya yung inisip namin. Si Baninay mukhang tumataas na ang sinisimulang power. Naging pinaka-epektibo po yung diskarte na naisip ko dahil parang halos yun lamang yung tumataas ng hanggang 5 layer. Yan, sa corner na yan. Siguro, walang masyado. Sobrang kailangan focus na focus sa ginagawa dahil konting mali, Big Brother. Shining! Back to zero. Grabe. Grabe siya, oh. Susunod, magtagumpay na kaya ang 4 na housemates sa kanilang binubuong power? Magpahinga. Her back hurts. Okay, we see. In the morning. Yeah. Who knows what's gonna happen tomorrow? Kung nagpapahinga na ang 2 sa loob ng bahay, ang 4 naman na nasa eviction room patuloy pa rin sa binubuong tore gamit ang naging strategy ni Baninay. The only time it went high was the resume point. The only time I got it past, like... Nakita nila na parang okay naman yung naisip ko. Doon na lamang kami nag-focus. Dito papunta kay Manila. Close call. Kaming 4, fighters po kami. Nag-white room kami. Handito pa rin kami. Akala namin evicted kami. Masaya po kami kahit pagod, kahit mahirap. Safe. Nice, Bens. Parang dyan, biglang walang hihinga. Pero yan. Sa paggawa ng tore, ang dami mga bagay na susubukin sa'yo. Yung pasensya mo, yung talino mo, yung diskarte mo. Lahat ng mga bagay na yun, sinubok sa amin lahat. Ang stable yan. Meant to be yan, Bens. Kahit feeling impossible yung task, survival mode na po. This is it, Pan State. We almost made it. Isa pang foot, and we almost got to 5-9. Try more towards your banana kasi. Pero Seriously. okay na.
Yun ang first namin na task na hindi namin nagawa. Sobrang disappointed po kami, pero in-exhaust po namin lahat ng options na alam namin. So, hanggang dun lang pwede ang disappointment. Ninais po namin na magtagumpay, pero talagang ganyan ang buhay, Big Brother. Hindi laging nananalo. Accept na lamang. Tsaka move on. Abangan bukas, isang harapang hamon naman ang pagdadaanan ng 4 na housemates. Sino sa mga kasama mo ang pinaka-hindi nagpakatotoo? Nakita pa rin po namin lahat yung problema niya sa temper niya. Never felt too comfortable and happy about it. Sa dulo lang po siya nagpakatotoo. Hindi ko po alam kung paano mag-judge kung nagpakatotoo o hindi. At matapos mapanood ang pagharap nila sa mga pagsubok, sino nga ba kina Baninay, Cora, Jerome at Will ang mapipili ng teen housemates para makakuha ng ikatlong lucky house? Pakatutukan dito lang sa Pinoy